Ako po si Lovely. Ito pong aking unang karanasan na ibabahagi ay naganap po sa Tondo at ako po ay 5 years old pa lamang noon. Namatay po yung lola ni Mama that time. Magkakatabi-tabi lamang po ang bahay namin at ang karamihan nga po sa amin ay dingding lamang talaga ang pagitan. Kaya kapag binaklas nila Mama, tagusan po iyon papunta na kina lola. Kaya para hindi rin daw po malayo ang iikutan nung oras na siya ay iburol na, ang ginawa na lamang po nila ay binaklas yung mga dingding na namamagitan sa tahanan ng bawat pamilya namin. So fast forward, Sir Red. Nang mailibing na nga po si Nanay Isang, kinabukasan nun, dakong madaling araw na, nakatulog ako sa ibaba ng bahay namin at ang alam ko rin ay nalimutan akong ipanhik ni Papa. So paggising ko, tinulak ko po yung pinto na ginawa nila papunta kina lola at upuan lang din kasi ang iniharang nila pansamantala kaya nasilip ko pa yung sala kung saan binurol si lola. Pagtingin ko nga po doon, meron akong nakitang malaking imahe sa harap ng kwarto ng mga tita ko. Malinaw pa nga sa memorya ko, Sir Red, na hugis parang babaeng nakabelo siya pero clear ang kanyang imahe at nakita ko pa nga na patungo siya doon sa kung saan natutulog ang paborito niyang apo na akin pong tito. Ang siste kasi, Sir Red, para hindi po maguluhan ng mga nakikinig, ang tito kong iyon na kanyang apo ay 1 taon lamang po ang itinanda ko. Late na din po kasing nagsipag-asawa ang mga anak ni lola kaya talagang kaedaran lamang namin ang halos lahat ng mga tita at tito namin. So sa takot ko, napaakyat ako sa taas ng bahay at kinatok sina Mama. Ang sumunod naman pong experience ko ay nung kinder ako at habang ako ay nagsusulat sa papel, nakadapa ako sa lapag at nakaharap sa bintana. Habang ako'y nag-iisip ng isusulat, napatingin talaga ako sa bintana ng aming classroom sapagkat bukas iyon. Pagkatapos nun ay agad din akong nagsulat dahil may naisip na ako na pwede kong isulat. Wala pang ilang segundo at ilang letra ang naisusulat ko sa papel. Muli ay tinapunan ko ng tingin. Yung bintanang kanina ay tiningnan ko. Doon nga ay napansin ko na meron pong nakalutang na puting tela. Mahaba po iyon at parang nililipad ng hangin ng laylayan. Papunta naman po siya ng kabilang bahay. Napaka-imposibleng kumot lamang na sinampay iyon dahil ang alam ko ay mahaba yung bubong doon. Kung meron mang isasampay sa taas, tiyak ay sasagi iyon muna sa bubong. Sa takot ko nga, napatakbo ako pababa kahit malapit sa bintana ang pintuan namin. Kinabukasan, nalaman ko na nung gabi din palang iyon, yung lola ng kapitbahay namin kung saan papunta yung puti na nakalutang nung gabi na nakita ko ay marahil isa palang senyales. Tandang-tanda ko na parang naka-side view pa nga, Sir Red, yung may suot nung puti na nakalutang kagabi. Madalas din ay pumapalahaw daw ako ng iyak sa tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng tulog ko, lalo kapag gabi. Ayon din sa aking mga magulang, sa tuwing inililipat daw nila ako ng tulugan o kaya'y binubuhat ako ng aking ama patungo sa kwarto, para daw akong naaalimpungatan. Bigla-bigla ay kung ano-ano ang itinuturo ko na sulok ng bahay daw namin at pagdakay matatakot. Doon na po nagsimula, Sir Red, na pinapasuotan ako ng rosaryo ni Mama. Basta't laging ganun, kapag nakakaidlip ako sa gabi, meron pa nga yung
tipong naidlip o nakaidlip lang ako sa tricycle ay bigla daw po akong nagigising at umiiyak na lamang. Ganon din ang nangyayari sa akin kahit nung ako'y 8 anyos na. Ginigising daw ako ng mga kaibigan ko kasi umiiyak naman daw ako habang natutulog. Pero ang naaalala ko, nananaginip ako hanggang matakot na ako sa panaginip kong iyon. Basta't marami po ako nakikita mga bagay na hindi ko may explain, katulad na lamang ng biglang paglinya ng mga bilog-bilog at iba't ibang kulay na bagay pero biglang nagugulo sa tuwing dumidilim na. Ewan, basta't para ding minsan meron akong napanaginipan na black yung background tapos meron pong tubig na umaalon doon na para akong gustong tangayin. At kung bakit para ako nahaalimpungatan at takot na takot kapag gumigising. Kasi Sir Red, kapag nagmumulat na ako ng mga mata ay parang mas nakikita ko sila ng malinaw. As in yung mga nasa loob ng panaginip ko ay naroroon sa totoong mundo kapag nagigising ako. Kaya gayon na lamang ang palaging takot ko. Natatandaan ko rin ang aking karanasan nang sumama ako pa uwi kina Papa sa Samar, kaso nang nagkaroon nga po ng problemang pinansyal pabalik kaya napilitan talaga ako na maiwan doon at doon na lamang po ako mag-aral ng 3rd year. Dahil na rin siguro gusto ko makarating din doon sa probinsya at nang mabago din lang naman ang kapaligiran. Masasabi kong luma at sinaunang bahay yung bahay nila Lola doon. May kalakihan. Paupahan na nga din yung baba nun. Nasa sentro kasi ito kaya malapit talaga sa lahat. Luma na rin yung hagdan kaya kapag ikaw ay papanhik, alam niyo yung tunog na parang ang lakas nung langit-ngit. Kaya talagang hindi rin kami makatakas noon kina Lola sa tuwing tumatakas kami kapag hapon. By the way, kapag umakyat ka doon sa hagdan, ang unang bubungad sa'yo ay bakanteng kwarto sa gilid pero ito ay naging bodega na lang. At katapat naman ito ay ang beranda sa gilid at marami ding halaman. May hagdan din na 2 hakbang bago ka makapanhik sa sala. Para sa akin ay malungkot yung loob ng bahay dahil dilaw yung ilaw niya at parang hindi ganoon kaliwanag. Ang kurtina lamang po nila doon ay yari sa katsa at may TV pa nga pero nasa loob ng box at alam niyo yung ganon yung mga itsura ng mga sinaunang telebisyon. Yung sala at maging yung kusina ay nahahati po ng tila divider sa gitna. Pagpasok mo nga doon sa sala, itong divider na ito ang siyang una mong mabubungaran at meron po itong salamin. May mga larawan at diploma na luma na. Puro bintana na salamin niyon kaya mahirap isara at buksan at para bang tipikal na bintana sa mga eskwelahan. Sa bawat gilid din ng kwarto ay ganoon yung itsura. So pagdating sa gitna, nakaharap ng divider ay may pinto at ito naman ay papunta sa kwarto at maging sa kusina. Magkaharap yung isa, yung tambakan ng gamit ni Lola at yung isa na kwarto ni Lola. Maging yung katabi nito ay kina-uncle at yung banyo at kusina na sa dulo. Alam ko na naging maganda naman at halatang halata na ayos ang pamumuhay nila dati sa bahay na yun. Alam ko rin na magiging ganito yung karanasan ko pero nagkamali talaga ako. Mga ilang weeks pa lamang po kami noon at sa sala kami natutulog nila ate at papa. Basta't may binigay sa amin na tuta yung kaibigan ni Papa at naging kasama na talaga namin ito sa tuwing kami ay matutulog. Isang madaling araw nang magising ako dahil sa ingay nung tuta namin. Nasa ulunan kasi namin siya. Medyo may kalakihan na rin yung asong ito at kung hindi ako nagkakamali ay 4 months na naming inaalagaan yung tuta. Napabaling ako sa ulunan kasi naririnig ko na parang umiingay yung tiyan niya. Alam niyo yung parang nagkukrok-krok. Yung bang kumukururok yung tiyan dahil walang laman. Parang ganun po yung nadidinig ko sa tiyan ng aso namin. Kaya nawirduhan ako at napabaling kung saan siya nakahiga.
Pero halos matakot ako, Sir Red, sa nakita ko. Yung kaninang sinasabi ko sa inyo na divider ng sala at ng kusina, ewan ko kung bakit may nakita talaga ako doon sa gawin ng pinto papasok ng kusina. Nakabukas kasi iyon tuwing gabi sapagkat nais po ni Lola na pumasok yung lamig ng hangin na manggagaling doon sa bintana na nasa kusina. Ang nakita ko talaga, Sir Red, ay may nakaupo at parang nagbabantay sa pinto. Sa pakiwari ko nga, Sir Red, ay parang ganon kay kamatayan. Nagising talaga ang diwa ko, Sir Red, lalo at nang mapagtanto ko yung itim na kasuotan nito at yung parang hawak niyang karet. Yung manggas niya ay talagang mahaba. Hindi mo nga mamamalayan yung itsura ng balat o kaya naman yung mukha niya dahil nababalot siya ng itim na kasuotan at wala kang ibang makikita kundi yung hawak niyang karet na napakatulis at malaking tao siya. Kahit nga alam kong nakaupo lamang siya doon at para bang may binabantayan, alam kong malaking tao siya base sa bulto na nakita ko. Yung mukha po niya hindi ko rin po nakita, Sir Red, dahil nga talagang bukod sa may kadiliman ng bahagya sa lugar na iyon ay natatakpan din ng kanyang mukha. Hindi na po ako nakakilos matapos nun. Tulalang-tulala talaga ako sa nakikita ko. Buti na lamang ay nausog ko ng unti yung ulo ko para mabaling po sa tabi ko ang aking paningin. Buti na lang din at nakapagdasal ako kahit papaano sa pamamagitan ng aking isipan. Matapos talaga nun ay napapikit na lamang ako. Dahil sa experience kong ito, hindi ko na talaga ginusto na matulog pa sa sala. Ang susunod ko naman pong ibabahagi ay nangyari naman sa bahay ng pinsan ko. Ito pong pinsan kong ito ang siyang nagpapaaral sa akin sa Samar noon. Meron pong isang pagkakataon nang dumaan ako sa taas kung saan naroroon ang kanyang kwarto. Napansin ko po na nakahiga siya doon, pero nang hilakbot po talaga ako nang hindi ko po makita ang kanyang paa at ulo. Katawan lamang po yung nakita ko sa kanya, pero dahil nga medyo hindi pa naman ako naniniwala at hindi aware sa mga sinasabi nila patungkol sa mga walang ulo o kaya mga paa na para bang isang doppelganger o isang pahiwatig, ay binaliwala ko talaga. Pero ilang days matapos ko siyang makita sa ganoon ay namatay po yung pinsan ko. Bigla ko lang naalala yung napansin ko nung isang araw. At doon na rin ako nagsimula, Sir Red, na maniwala sa akala ko ay kasabihan o kaya pananakot lamang ng mga nakatatanda. Dahil nga sa nangyari sa kanya, balik ulit ako kina Lola. After 2 years ay graduating pa naman ako noon. Yun nga lang, na-stroke naman si Lola. Kaya ako na lamang ang natutulog sa kwarto niya at siya ay sa sala, partikular sa papag, habang si uncle na ang nagpapaaral sa akin. Tuwing Pasko, natatakot akong matulog sa kwarto kasi Pasko nang mamatay si Lolo, kaya sa ratan na upuan niya ako natutulog. Niloloko niya pa nga ako noon na wag daw akong matakot kasi hindi naman daw mananakit yun. Yung namatay nga daw si Lolo, nakita lamang din daw ni Lola na may usok na pumasok galing sa pinto at sinasabi pa ngang parang pumasok doon sa kwarto ni Lolo. Kaso dahil luma at tumutulo na rin kapag umuulan sa may bubunga ng bahay, ay wala na rin po akong ilaw sa dating kwarto ni Lola. Nasira na rin kasi yung mga wiring nun. Kaya ang ilaw ko lang ay galing sa labas ng bintana doon sa poste at naaaninag ko naman sa loob at pag umaga sumasabog naman ng liwanag dahil syempre sa araw. Isang gabi, nagising na lamang po ako
dahil may bigla pong tumapik sa balakang ko. Nung sandaling iyon ay naka-side view pa naman ako at nakaharap sa bintana. Nagising ako at naramdaman ko pa talaga. Minsan din ay nagigising na lamang ako ng madaling araw dahil may bumubulong talaga sa akin at sabi gumising na daw ako. Binaliwala ko lamang lahat iyon. Ayoko lang kasing matakot. Wala pa naman din kasing ilaw sa kwarto. Si ate ko naman, isa rin sa mga magagaling manakot, pero isa rin sa mga matatakutin kapag gabi. So nagkikwentuhan kami kasama yung boyfriend niya na asawa na niya ngayon sapagkat malapit na rin ang Pasko. Ang weirdo talaga ng mga trip namin noon dahil kung kailan ganitong panahon magpapasko ay saka kami nagtatakutan. So habang nagkikwentuhan kami sa sala, hindi po ako talaga pwedeng magkamali. Nayabag yung aking nadidinig. Ewan ko nga ba kung bakit hindi nag-react si na ate at yung boyfriend niya na asawa na niya ngayon sa nadinig kong iyon, o baka marahil ako lang talaga ang katangi-tangi na nakadinig ng tunog. Yung lakad kasi niya ay parang ganun sa mga kumakaladkad na mga tsinelas, kaya rinig na rinig mo rin dahil kahoy yung sahig. Ang sabi ko, naririnig niyo ba yun? Ngunit tumatawa lamang si ate at sinabi, "Hoy, wag mo akong unahan ha, ako yung dapat mananakot sa'yo." Pero patuloy pa rin talaga si Red yung nadidinig kong mga yabag. So nagdahilan na lamang ako na magsi-CR pero ang totoo ay dahan-dahan akong sumisilip sa kwarto dahil alam kong doon nanggagaling yung tunog pero wala akong nakita. Hanggang sa napapikit ako at talagang pinakinggan kong maigi mula sa katahimikan ng ikalawang palapag ng aming bahay kung saan nanggagaling yung tunog. Hanggang sa napagtanto ko na sa loob ito ng banyo, kaya pabigla ko itong binuksan para magulat sana kung merong tao doon pero tulad sa kwarto ay wala. Kaya sabi ko, las na tong pinto sa likod ng sampayan ha. At binuksan ko ulit ito ng mabilis para magulat ang kung sino man na naroroon pero wala din talagang tao. Nang babalikan ko na rin sana sina ate, napansin ko na wala na sila roon at wala na rin yung boyfriend niya. Nung gabing aking kwento nga kay ate yung nadinig ko, doon ngay nang hilakbot na naman siya at maging ako ay nahawa din dahil sinabi niya base sa kung paano ko dinescribe yung mga yabag, sabi niya ay ganun daw maglakad si lolo nung nabubuhay pa. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.